Maraming salamat sa kanta. What a blessed song. Sunday lang. Hanggang ang mga bata, you can go to your class. Hindi na, magana po ang kamera. Ang mga bata, you can go to your class. Salamat sa panahon. Salamat sa matag-usan. And thank you kayo. Ay nakabalik mo. And I believe naay na po kayong kaimuan karon. And we're trying to be emphasize about the souls of people, no? Mga kalag sa tao. Daghan kay mga tao na willing and kailangan sila, no, nato matudluan sa gitawag nga kaluwasan. Ngunit na magdugay, itong abad ng mga Biblia, ilabog ko Romans chapter number 10. Roma kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 17. Roma kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa versikulo 17. Na-apple pointers na kasi maka-operate, no? Wala magdagdag ka, makita ka din naman. Nataliya, okay. Romans 10, verse 13. And then, verse number 17 down to verse number 17. Romans 10, verse 13 down to verse number 17. A familiar verse. Kung makita mo pala yung tindog katanan, give reverence sa pulong sa Ginoo. Ang tagaan o dako ayong importansya ang pagtuon, no, sa Biblia. Always remember, every time na nakakasimbahan, wala gilaing ginatagaan o ano rin, emphasize kundi ang pulong sa Ginoo. Okay? Romans chapter 10 verse 13 down to verse number 17 sa atong gitawag Biblia. Kung naa naman diha, kung Bisaya imong Bible, sige lang, Bisaya pa po ang mga points karon, and I believe manahimo ni panalangin kanatong tanan, no? Nako kayo ng kadaugan. So good sa verse 13 at basahon sa baytanan hangtod sa verse number 17. It will talk about sa atong gitawag nakitaan ganina about the preacher. Okay, na kung nasin na ko daan at nakadaplin lang o naka-view na daan sa nakadaplin, ako ang ipag-open na, okay? So makitaan na diha ang tuwang title sa mensahe. Wala pa nakabasa pero mga natong title sa mensahe, Be a Preacher of the Gospel. Be a preacher of the gospel. Kung ako ni verse number 13, natabasahon sa bahay tanan hanggang restart. Okay, begin. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Look at verse 14. How then shall we call on him in whom they have not believed? And how shall we believe in him in whom they have not heard? And how shall we hear without a preacher? Look at verse 15. And how shall we preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Look at verse 16. But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah saith, Lord, who hath believed our report? Look at verse 17 for the last verse. Let's start begin. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now it's on karon buntag atong atuan ang pulong sa Ginoo regarding sa iyang giingon, no, ingon sa verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mag-pray ta kanali, spread ang motong ulo, hindi yung matumata, asking the Lord for help sa iyang pulong karon nga hapon. Father in heaven, Lord, salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat kay Lord kinaay Ginoo kung sa diin lugar nagahatag ka namong kadaugan sa matag usa. Lord, salamat kay sa kaluwasan. Kami Lord God, nahaad ni karon, nakabaton mi, nakadungog mi, tungod ka na usa ka magwawa ni, nga nagtudlo ka na mo, Lord God, paunsa makaadto sa langit. Ang akong pag-ampo, Lord, karon nga hapon, ikaw mag-auban ka na mo, tuguti kung unsay among nadawatan, Lord, among kaning isulti sa uban, nagaay ni courage, Lord, kaisog, kadasig sa among mga kinabuhi, Lord God, tabangi ang matag-usa. Tuguti, Lord God, nga mag-ulit ni, nga naami ma-apply sa among kinabuhi, nga dilit lang, Lord God, sa pag-agtog simbahan, sa pagpaminaw sa imong pulong, patuguti Lord na mag-ulit ni nga naay kadaugan, naay aplikar sa among gitawag na Kristohanong kinabuhi Lord. Karon nga hapon ang akong pag-ampo, bala ang espiritu maghihok ka sa matag-usa. Use me tonight. Gamita akong nahuna o kasing-kasing. Gamita Lord God ang imong pulong. Gamita Lord God ang tanang pagkahimuon Lord karon nga hapon. Salamat Lord God sa matag-usa nga naa diri. And I've been praying Lord God that you be with us karon nga hapon. Lord, once again, among ginabalik ka na doong gimaya sa imong ngalan. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat. So once again, ngayong hapon sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo. Wala pa nagabi.
So muna ito title sa mensahe karon igsoon, be a preacher of the gospel. Be a preacher. And I believe igsoon, every believer tanan gitumanta sa Ginoo nga mo preach or mo wale or mo tudlo sa maayong balita. Ingon sa Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel. Wala na ingon ang Bible nga dibatihon ang pulong sa Ginoo. Wala na ingon ang Bible nga ang pulong sa Ginoo awayan. Wala ingon sa Bible, preach, i-proclaim, isangyaw, isugid, isulti sa mga tao. Kaya nga naman ang ay sige sa tunayagi, katatuang topic about sa gospel. The gospel is the power of God unto what? Salvation. If the person hear the gospel, I believe it's on, the person will be saved. Ang tao, usa ka tao, maluwas, kung makadungog siya sa usa ka pulong pinaagi sa Biblia nga ang atong Ginoong Jesucristo nga mao'y namatay, gilubong pagkatulog ka adlaw na banaw para sa atong mga sala. Now, the book of Romans, gaano gamay ang background, gisulat ni Apostol Paul to the people of Rome, sa mga Roma, taga Romano. So gisulat niya sa mga tao sa Roma, and the Bible says, atong makit-an niya nga naa siya desire sa iyang kinabuhi. Then Paul is a preacher of the gospel. Kanong gitawag man siya nga nagawali sa maayong balita, ano man, even siya nakaangkon man sa maayong balita. Amen? In the Acts chapter 9, si Paul sa iyang kinabuhi before, he was usa sa mga Hudyo nga nagtipatay upang Kristohanon. Mga daw na ang mga disciples ni Christ is nag-scatter abroad sila tungod kay ginagupod sila ni Paul, ginapatay sila ni Paul. And abot ang punto nga sa diya nga si Stephen ginabato kay gisugo ni Paul ang mga tao niya nga batoon si Stephen hanto si Stephen namatay siya. Si Stephen, one of the men nga nagawali sa maayong balita, and then gibato namatay si Stephen. And then wala na rin ito naman so si Paul niya in far away, nagalantaw siya atong matay. Nakita niya ang kinabuhi ni Stephen, kasi Stephen namatay siya preaching the gospel to the Jews. And in fact, igsoon, tungod atong maotong hinungdan, na na-convict ang kasing-kasing ni Paul o sa liya nagpakita ang Ginoo sa iyaha. The Bible says, Paul, nakailan na siya ng Christ. Nailan niya si Kristo na gitawag na pinag-then in short, si Paul igsoon naluwas. Pagkaluwas ni Paul igsoon, dako kayong kabaguhan sa iyang kinabuhi. Mawawin ka na itong gitawag at Kristohanong kinabuhi. Kung wala'y kaluwasan, wala din kabaguhan. Maski usao na ito bag-os ng kinabuhi, kung wala kakaangkon sa kaluwasan, wala'y kabaguhan. Daghan kay mga tao sa Bible igsoon, nakaangkon kang Kristo. O ginawa ni Jesus sa diya na ilang kaangkon si Kristo, ilang na ilang si Christ silang kinabuhi, na ay dako kaayong kabaguhan silang kinabuhi. Usa na diya si Apostle Paul. Apostle Paul, change ang iyang life, and sa una ipatay ng Christians, pero nahimong Kristohanon, maunay nagwali sa maayong balita. Siya na ang nagadala sa kitawag ng maayong balita. Now, igsoon, Paul is a preacher of the gospel, and his prayer is that Israel might be saved. Si Paul nagawali sa maayong balita, ang iyang pag-ampo, nga niingon siya gusto niya nga ang mga katauhan sa Israel, ang mga Hudyo, maluwas. Look at verse number 1, okay? Chapter 10, verse 1. Atong balikan gamay, kadali lang, before na maadto sa mensahe. Okay? Look at verse 1. The Bible says, mga igsoon, ang tinguha sa akong kasing-kasing o pag-ampo sa Dios alang sa Israel mao nga sila unta mga luwas. Now, ingon si Paul niya sa book of Romans chapter 10 nga ang iyang desire, ang iyang pag-ampo sa iyang kinabuhi nga ang mga katawan sa Israel, ingon sa Bible igsoon, makaangkon sa kaluwasan. Wala yung sa Bible niya that he might be saved, nga unta sila mga luwas. That is the desire of Paul. Why? Because Paul is the preacher of the gospel. Now, I'm telling you son tonight, if you are a preacher of the gospel, I believe nag-desire ka ang imong pamilya maluwas. And I believe ang imong desire, ang imong mga igsoon maluwas. If you are the preacher of the gospel, I believe nag-desire ka ang imong mga classmates, ang imong mga friends, ang imong mga kaigsuunan, ang imong mga taong kapalibot nimo sa imong palimalay, tanan nga mga tao nga imong kaila,
sila, if you are a preacher of the gospel, I believe Igsoon, na akay design o pag-ampo na maluwas sila. Just like with Paul. Paul is the preacher of the gospel. Ingon siya, ang tibuok Israel, liman ka, tibuok Israel ang iyang giampo. Tibuok Israel ang iyang ginadesire. Nga unta mapariyo sa iya ha, nga makabaton kang Kristo, mabag-o ang kinabuhi. But ano ba kay Igsoon? But there is a problem. Na ay problema sa mga tao sa Israel. Number one, at makita niya, ang problema sa mga Hudyo, they were still without knowledge. Look at verse number 2. Tawa verse 2 niya, chapter 10, verse 2. The Bible says, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Yung sa Bible na, yung sa verse 2, kaya ako nagpamatuod na itungod kanila na sila adunay kasibot sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Ang mga katawan sa Israel, Igsoon, they were zeal. Naa sila yung zeal ba? Ibig sabihin, kaya mga tawanas, reliyoso kayo ni, pero walay relasyon sa Dios. You know what, Igsoon, na ito, nagaingon, religion makes us religious. But Christ makes us righteous. Now, Igsoon, always remember, ang religion, dili na kaluwas. But ingon sa Bible, ang problema ang mga tao sa Israel, they were zeal. Kikuptan sila sa balaod, na ay mga relihoso kayo ni sila. And the Bible says, naglisod si Paul na mag-share sa gospel sa ila because they were zeal. Ang ganay kag-zeal, ganay ibig sabihin, likon kayo na, silyado na ilang pagtuo. Pag sa Bible yan, they were zeal of God, pero wala sila yung saman, knowledge. Dili sibo sa kapuputon sa Ginoo according to knowledge. At kung nila, wala problema nila. The Jews are zeal without knowledge. Number 2, naa sila yung works, but wala sila yung pagtuo. Look at verse number 3. Look at verse 3. Si Paul nag-desire siya ng mga inganang ang mga butang. But look at verse 3. Kay sila ingon kay sila ingon nga mga walay kahibalo sa pagkamatarong sa Dios o sa pagkamaningkamot, sa pagtukod sa ilang kaugalingon, o pagkamatarong wala ipailalong sa ilang mga galingon, ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Kung mga Igsoon, kaning mga Jews, kaapi sila ka, itawag na self-righteous. In fact, kung imong naawa ng mga Pharisee, ingon sila, anang mga Pharisee nga, Lord, mas maayo ko sa ila, kaya ako nagbayad ko sa akong tithes, nagbasa ko sa iyong pulong, nagasimpa ko, seryoso kayo ko. No, Igsoon, in time before, na yung mga Hudyo na mga tao before, nga naa sila'y works, pero wala sila'y faith. Because of religion. Now, Igsoon, I'm telling you this evening, daghan po mga tao karon nga dili maminaw sa gospel, daghan mga tao ron dili maminaw sa maayong balita. Kaya naman, kay tungod relihiyoso. Ay, pastor, naaman may reliyon. Kasimba man to, pastor. Ay, pastor, naaman may ginaaduan nga simbahan. Ang pangutana, nakaangkon baka sa kaluwasan. Kaya it might be nagahimo kag tama, pero kung wala ay sakto nga pagtuo sa Dios, malaglag na magyapon. Maimpirno na magyapon. Kung na malikamo tayo Igsoon, as a preacher of the gospel, we try to understand na naatay dako kayo nga responsibility nga kita nga mga nakaangkon sa kaluwasan, kita nga nakadawat kang Kristo nga atong manluluwas, kita ang gitagaan sa Ginoo katungod nga mutudlo sa mga wala nakaangkon. Iwataghan kay mga relihiyoso nga tao ron. There are many people are zeal sa ilang gitawag na religion. They were zeal sa ilang gitawag na good works. Daan na sa ilaha, and even today, makita na to sa tawag ka palibot. And every time, manugtog ka sa mga balay, nangayo ka, and then, dilihan ka. May mga tao, dili gusto, malay na Igsoon, okay lang na, kaya naman, dili lang kita ang ibalibaran, ang Ginoo man, amen? Ang importante, gihimo lang nato atong part, and let the Lord mahimo po sa iyang part. No, Igsoon, ato makita, there are two problems. Dito sa atong ibasa kanina, the Jews are zeal without knowledge. Number 2, work without faith. Naa sila'y work na wala sila'y at tuo. The Jews have their own righteousness instead of God righteousness. Christ is the source of righteousness. Ibig sabihin, ano yung tabo sa ilaha? Ang ilang ginalantaw, ang ilang ginahimo nga tama.
Ngano mahimo sila tama tungod kay they were so very kanang gitawag bitaw nga maayo kaayo sa pagtuman sa balaod. Kani mga Judaizer, if you say that Judaizer, mo ni ang nagatundo about sa balaod, Ten Commandments, ginatuman na nila, mo na ilang sa ilang lantaw, they were right because they were following the command of God. Pag nakalimot sila igsuon, dili ka mahimong righteous until dili ka makaangkon kang Kristo. Kay ang source sa atong righteousness, dili ang atong pagkamatarong, kundi ang pagkamatarong ni Kristo. And always remember of that, nga walay bisan usa nga matarong atubangan sa Dios, pag pinaagi niya kang Kristo na himo kang matarong atubangan sa Ginoo. So that's why ang ila makit-an rin, look at verse number 4, ingon sa Bible, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Ibig sabihin, ang atong pagkamatarong karon dili ka righteous, dili ka matarong tungod kay putan ka, maayo ka, nagasimba ka. You are righteous because you have Christ. Ibig sabihin, ang lantaw sa Ginoo sa imong dili na imong ang gitawag nga tawhanon nga pagkamakasala. Ang makit-an sa imong ang presensya ni Kristo na naa sa imong gitawag nga kasing-kasing. And I thank the Lord nga ang Ginoo may nag-declare nga ako matarong na atubangan niya. Bahala og lantaw sa tao dili ko matarong as long as ang Ginoo naingon siya matarong ko atubangan niya. Amen. Now ang mga Hudyo mao ni, they were right because they were following sa ilang gusto, sa ilang inahimo nga tama. Ngayon sila righteous me kaya nagahimo may tama, righteous me kaya nagasimba me, righteous me kaya nagatuman mi sa balaod. The question is, do you have Christ? Kaya kung wala kay Kristo, kasi unsa nimo kabutan kas kareliyoso, kung wala pa kay Kristo sa imong kasing-kasing, dili ka righteous in the sight of God. Tinatatuan taas sa kayo na the word justification. Giwala na nato na for many times, but hope ato ma-remember in that way. Now it's on this afternoon, every of us that are saying, we are the preacher of the gospel. We are the preacher of the gospel. Ay, pastor, sabi na to, sa pastor lang ang mawali o mayang balita. No, dili. Tingnan mo rin ang Ginoo, go all the pastor, to all the world. Pastor lang lagi, kuman nito. Christians, nagibutan, gisuko niya. Go ye all to all the world and preach the gospel, the word ye. Ibig sabihin, kamu, tanan. Kamu nga nakaangkon kang Kristo, kamu ang panglakaw, kamu, o isangyaw ang maayong balita. Ngadto sa tibuok kalibutan. Mga bitaw na nga, dili lang na maghimo o pagsangyaw, dili lang sa malapatan, kung natay mga connection sa other places, na mga missionary, nag-connect ka sa ilaha, kaya naman, tibok kalibutan man. Di man nato makaya na kupon kung kita lang. Mauna, pasalamatan na ay gitawag ng mga missionary, after missionary, gitawag ang Ginoo para sa kanang place, magkaroon sila o gitawag na pagpaminaw sa maayong balita. Now, we have a lot of missionaries today. Ang Mount Calvary, support ng missionary, 148 kabuok foreign missionary. Una ang ilang suportahan, duha pa lang, wala pa takatunga sila. 148 ka mga sa mga foreign missionary, ang ilang ginasuportahan every month, ginapadala na nila kaya naman. Gusto nila nga maging blessing sa mga missionary nga naa sa field. But naa sila rules. Ang rules sa Mount Calvary about pag-sending sa mission field, if the missionary reaching, kung mag-reach na dito o mga Pilipino, dili nila suportaan. For example, you're going to Thailand, kung yamaad ko pag Thailand, mag-missionary sa Thailand, ang imo na pang sangyawan, mga Pilipino, rapod, dili na mao. If you go to Thailand, i-reach out din mo ang mga Thailander, dili ang mga Pinoy. Kung mga kaigsoon, ang Pilipinas is so blessing. Dili na mo kailangan at tuon ang mga Pilipino nga naa sa gawas, kay even diri sa Pilipinas, gagmay pa na sila, nakadungog na sa maayong balita. Ang mga Thailander, nanagko na sila. Ang mga African, nanagko na sila nga he never heard one time of the Lord Jesus Christ. Unya, kung adto ka ng lugar, missionary ka, unya, Pinoy, raya mo na imong sangyawan, may pag-uulit ka sa Pilipinas, kinagat Pinoy sa Pilipinas. Amen? Una, ang mga missionary, gitry o train, reach out of mga local. Thailand, Africa, Cambodia, any places, kailangan local ang ilang itawag na mag-reach out, dili na ito mga
I'm not saying mali mag-out sa mga Pinoy, pero mas daghan og privilege ang Pinoy. Na ay nagawali kang Kristo, na ay nakadungog kang Kristo sa Pilipinas, many times, dili ingon nga lisod, kung naa ka sa Pilipinas, dili lisod maluwas, kaya from time to time, you heard the Lord Jesus Christ. So, son, did you know what? People are dying and going to hell. Every second na ay mamatay, and I believe to deal inside in the Bible, padulong sa impyerno. People are waiting on us. Nga atuhan sila, i-share si Jesus Christ sa ila, kung unsay ato na angkod diya ang Kristo. Most of us, we are enjoying our life, being saved, going to heaven. We are enjoying our way, nga padulong na ka sa langit, but you know what? There are many people are crying. Many people are itawag, igsoon nga, pag nagapadulong po sa impyerno, igsoon, they are enjoying going to heaven instead of na ay mga katauhan na nakamatay na going to hell. No, igsoon ko ang tao, mamatay, di na nato na kaya sila tanggalon sa impyerno. If the person will die, kung may impyerno sila, it will be eternity. Impyerno na sila hangtod sa hangtod. Wala na na'y chance na kwaon pa rin mo nila ibalin sa kaasa nga lugar. But the Bible says, after the judgment, ang patay igsoon, wala na gina mahimo kung naa sa impyerno. Christians, hope na ata himoon para sa Ginoo. The purpose na naa sa simbahan, kay para magtuon ta, ma-encourage ta, magkaroon ta desire nga unta, ang atong unahuna nga naa sa gawas, wala man talaga desire about sa pagkapon sa mga kalag. Pero every time na naa ka simbahan, every time na maato kang simbahan, you will be encouraged na ay mga kalag, tinuod ang kalag na ay padungan, ang kalag maunay mabuhi hangtod sa hangtod. And we need to understand, we are the one who tell them about the Lord Jesus Christ para makaadto sila sa langit. Amen? Be a preacher of the gospel. Be a preacher of the gospel. Dahil soon, ato nakita ang kasing-kasing ni Paul. Ato nakita ang kasing-kasing ni Paul kung sa diinig soon, dako kaayo ang iyang desire, ang iyang makaigsuunan nga nasa Israel, maluwas. Don't wait. Ayaw pa abutay soon na maulahin na ang tanan. Sometimes, we are so very, kanami itong kumpiyansa ng kahit ba? No? Sa bagay, bata naman ko. Pasi ugma, makamata pa ka ugma, buhi pa ka ugma. No, wata ka baluan na. We don't know kasi ugma, mabalik ng Ginoo. The rapture will come. Wala natin chance na makahatag pa o panahon na magsangyaw sa uban. Wala natin chance na makashare sa pulong sa Ginoo may tungkol sa kaluwasan. If the second coming will come, no. Gusto nyo kayo ibalik ang tanan. Wala kita makaangkon sa kaluwasan, magkaroon ng burdens, magkaroon ka og desire, magkaroon ka pag-ampo nga ang atong mga kaila, atong mga nas palibot, maluwas. Yes, you know, mandili man sayo. Isa yung sayo. You know what? There are times na maka-discourage ang pagiging preacher of the gospel. There are times na gina-neglect ta. There are times na ginadagadanan ta. Tago-taguan ta. There are times na ginakasabaan ta. There are times na yamiran ka. Na ay mga times na ako sa din usahay, walay mo welcome sa imo, okay lang. Wala man nagabase diha kung unsa ang importante naglakaw ta, importante na ningkamo ta, i-reach out sila, ang importante nang hinabuhi ta, nakita ang atong kinabuhi, nga nahimot ang preacher sa gospel. And you know what? Most of the time, maabot ang panahon ang Ginoo mo harvest na gapon sa atong gitawag nga gihimo. So dili man na ingon nga kinaspasan, patay malikamo ta every day or from time to time, ato makita ng atong itawag na ang palikamo. Number one, ito magdugay because of time. Be a preacher of the gospel. Number one, nada akong points. Number one, muna, be a preacher of the gospel because number one, tungod kay ang usa ka makasasala, kailangan mutawag sa Ginoo. Kay tungod kay ang usa ka makasasala, kailangan mutawag sa Ginoo. We need to be a preacher. Look at verse 13 ito ang Biblia. Look at verse 13, Romans 10:13. The Bible says, kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas tayo. So we need to understand this. Para ang tao maluwas, kailangan siya mutawag sa Diyos. You know what? So there are many people today, even churches, Baptist churches, dili na sila mutuog sinner's prayer. Dili na mutuog nga mutawag, maluwas.
Dili na mo to igsoon at kung ikaw mutawag sa Ginoo makaangkon sa kaluwasan. But I believe my Bible says, kahit si Bisan Kinsa na mutawag sa ngalan sa Dios, the Bible says, makaangkon og kaluwasan. The tip of the cross, itong kauban ni Christ na naglansang sa cross, ingon sa Bible, naluwas siya. Kung sa inyo ni Lord, remember me, hinumdumi ko kung naanak ka sa paraiso. Ingon ni Piro, kaya uban ka karon ngayon sa ako sa paraiso. Like son, always remember this, ang pagtawag sa Ginoo sa kaluwasan, importante sa usa ka makasasala. That's why we need to preach the gospel. We need to be the preacher of the gospel. Why? Because sinners must call on the Lord. Dapat ang usa ka makasasala, makatawag siya sa Ginoo, may tungod sa iyang gitawag nga kaluwasan. Like son, there are many in the Bible nakita to. The two blind men in the door because of time, Matthew chapter 9 verse 27. Ingon ang Bible ito. Ingon ang Bible, go sa kang Kristo. Ingon sila, Jesus, have mercy on us. Jesus, have mercy on us. And the Bible says, at itong mga buta nakakita sila, nangaayos sila. And I believe of God. Today, there are many people are blind about salvation. Mga buta sila sa kamutuuran, buta sa tinuod ng kaluwasan, kitabunan sila sa ilang reliyon, sa ilang kitawag na pagtulunan, sa ilang mga pagtuo. But I believe so, the blind will be open their mind kung atong sabton na sila mutawag diya sa Ginoo. Kung ingon sa Bible, kung sila mutawag, naa sila kitawag ng kaluwasan. Look at verse number 9. Look at verse 9. Chapter 10, verse 9. Ingon sa Bible, nga kung imong isugid, indot kaayo, kailangan mo istorya. Kailangan ka mo tawag. Ingon sa Bible, look at verse 9. Nga kung imong isugid, pinaagi sa imong bakba, ang Ginoong Jesus, o magatuo diha sa imong kasing-kasing, nga ang Diyos ni banaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw, maluwas na migsoon. I believe this. Effective lang gahapon ang kaluwasan pinaagi sa pagtawag. Ako din ako malimtan, November 30, 2008, I call upon the Lord. Kamalungkong ako sa kamakasala, padulong sa impyerno, kailangan ko og Savior. And that's why at that time, as 11 sa Udto, after sa simba, akong gidawat, akong ginsaligan si Christ sa akong gitawag na kasing-kasing, ay linuwat na luwas ko karon. Tungod kay naayong time sa akong kinatuwi, that I call upon the Lord. Kay si Bisan Kinsa ka motawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Kung imong isugid pinaagi sa imong bakba, mao na pinaka-simplest way nga ang tao makaangkon sa kaluwasan, pinakadali, pinakasayon nga pamaagi para ang tao ang usa ka makasala, maluwas siya, kailangan siya mutawag diya sa Dios. That's why we need to be a preacher of the gospel. Naman, tungod kay ang usa ka makasala, kailangan mutawag sa Ginoo. Number 2, because of time, kita magdugay ato ng dalian. Be a preacher of the gospel. Number 1, because a sinner must call on the Lord. Number 2 is so on. Because a sinner must believe in order to call. Look at verse 2. Tungod kay ang usa ka makasasala, kinahanglan mo tuo aron mutawag. Kanina ato nakit-an, ang usa ka makasala kailangan siya mutawag. But now it's all kailangan siya usaman mutuo aron mutawag. Dili man siya mutawag kung wala siya nituo. Muna every time you understand, like this, kailangan siya igsuon mutuo na siya usa ka makasasala. Ay tao usahay mong sangyawan. Ba't mutuo ba ka brad makasala ka? Ay, hindi mo sala. Wala ko pala kapatay. Wala ko palangay. Wala ko gihimo kasala. Hindi ko makasala na gani ba? In our nature, tahan ka makasala. Kailangan ni mo tuuhan. Kailangan ni mo tuuhan na ikaw usa ka makasala. Kung tungod sa imong sala, ingon sa Bible, bayad sa imong sala, kamatayon, padulog ka sa impyerno. Ay no, kailangan ni mo tuuhan na si Kristo mao'y namatay, gilubog, pagkatulog kaadlaw na banhaw siya para sa imong mga sala. And the Bible says so, sa kata makatawag dira sa Dios. Dili na ka makatawag sa Ginoo kung walay pagtuo. You need to believe first before you call. Dili makapili mo tawag kung usa ka tao mo kakaila. Amen? Ulo ko kayo, no? Ay, nakatry mo na? One time, happy din mo siya ba? Hindi mo gitawag. Ang pangalan niya, paglingi, sorry, nakatry ka many times.
kanang abi na to nga mao to mata akong gipangita nya akong gitawag paglingi dili di ay mura ko kanang na namula akong lagway ba sorry sir abi na po ay kakauban pare-pareha mo mo ko ano ba ay so you need to believe first before you call mula tungod kay ang usa ka makasasala kinahanglan mo tuo aron tawag look at verse 14 in the Bible ya nan unsaon man nila sa pagtawag diha kaniya sa kangkinsa sila wala nituo. Paunsa man sila motawag sa Dios nga sila wala man nituo. That's why ang usa ka makasala igsoon kailangan tumahimong biya a preacher of the gospel para na ay makadungog sa maayong balita motuo sila and then na ay motawag. We need to understand igsoon and last because of talita magdugay number 3 not only nga sila motuo but number 3 igsoon mao ni tungod kay ang usa ka makasasala kinahanglan makadungog aron mutuo. Kanina kailangan siya mutawag. Pero paunsa siya mutawag nga wala man siya nituo. Paunsa po siya mutuo kung wala siya nakadungog. Now, so nabaw tungod kay ang usa ka makasala kinahanglan makadungog aron siya igsoon makaangkon sa kaluwasan. Look at verse 14. Tama dia, verse 14. Ako basahon. O unsa nila nga magtuo diha kaniya magtungod sa kangkinsa sila wala nakadungog. O unsa nila pagkadungog kung walay magwawala igsoon aron ang makasasala makadungog sila kailangan sila o unsa man magwawali. Kailangan sila o magwawali. That's why we need to be a preacher of the gospel. Kailangan mahimo nga magwawali sa maayong balita nga naman igsoon. Kailangan mga makasasala nga kailangan mo tawag. Kaya makasala nga kailangan mo tuo. Kaya mga makasala igsoon nga kailangan makadungog. Pero paunsa sila makadungog kung walay magwawali na maminaw igsoon. Dili lang na si pastor ang magwali. Dili lang si pastor ang magtuon sa pulong sa Ginoo. Dili lang si pastor ang mo-share sa gospel. But I believe every believers, every Christians, every one of us na atay tawag na katungod na musangyaw sa maayong balita. Dili man tayo mawali sa pulpit. At muna akong natulaan kay Pastor Lagingon siya, the best preaching is the preaching in one-on-one, sharing the Bible to the lost person. How to say? Ang pina daw kanindot nga wali ingon ni Pastor Dag iyang statement ana siya ang nindot kay nga wali muadto ka sa usa ka makasasala o niya i-share mo pinaagi sa iya ang pulong sa Ginoo paunsa makaangkon sa kaluwasan. It's not all about kung usa ka maayo sa pulpit, kung usa ka maayo mo wali sa pulpit or maybe maayo ka mo tudlo. It's all about igsoon kung paunsa ka mo doon sa usa ka tao, sharing the gospel about the Lord Jesus Christ, trying to have care, to love those people na madulong sa impyerno. I thank the Lord igsoon katong nakita ganina nga mga tao katong sa Africa, Botswana, Africa. I thank the Lord igsoon na ay someone na ay willing na adto sa ilang lugar. And I believe nakadungog sila, mituo sila, mitawag sila. And I believe igsoon those people na naagarin sa itong video, nakaangkon sila sa kaluwasan. Be a preacher of the gospel. No, igsoon mo na ng trabaho. Igo lang ta mo proclaim. Igo lang ta mo sulti. Igo lang ta mo sugid sa atong gitawag nga kaluwasan nga naangkon diha kang Kristo. And I believe so the greatest gospel nga atong makita, the greatest preaching is our life. Ang atong kinabuhi. Because kung imong isip mo pag-ayo, kung dili na manginabuhi dira sa Ginoo, wala ginuminaw nato. Maski pag-unsa ka maayo nimo mo share, maski pag-unsa na ka maayo mo abri sa Biblia, memorize mo tanang verse sa Bible, how to be saved ang tao, paunsa man maluwas ang tao, memorize man nimo ang tanang verses sa pag-share tungkol sa maayong balita. If our life dili makit-an ang gospel, wala gyud kapusbanan na tanan. Diba karon so lahi ang tao? Ang tao, dili na mamina kung unsa imong ginaistorya. Dili mo lang kung unsa imong ginaistorya. People are looking kung unsa ang imong ginabuhat sa imong ginaistorya. Diba kayo so, guilty kay wani? Kaya to be a preacher of the gospel. There are times na kalawan di kayo kumusangya. There are times na mahadlok di kumusangya.
And there are times, mura dyo ka lang naagi, itawag ba nga, sa tawhanon nga, sa unod nun nga, ano ba? Sa unod nun nga, kanami daw, kinaiya or kanang naandan, kapulan, dili kita dili kita manikamot, musangyaw, naana sa puso. Dili lang ingon, makitaan, pero I believe, ang Ginoo kabalo na. Kausay, ginapasubok na to ang Holy Spirit, may mahal ang Holy Spirit, nag-i-tracks. Huwag kalihatan. Mahal ang Holy Spirit, imbitahan sumbahan. Huwag na mo giintay. Sangyawin. Huwag na mo gisangyawan. And there are times itong kinabuhin so, and that's why this message tonight, hindi lang para ninyo, but I believe para po din ako. Nag-conference for 2 days sa Mount Calvary, na may conference dito, grabe yun kayo ang alam about sa pagkapot o about the pag-reaching of people. And I believe it's on all of us, mag-struggle man ta sa itong itawag na kinabuhing Kristo, bayo kalintig, so na ata responsibility ang atong pagkapot o kanan. Now, so the Bible says, we need to be a preacher of the gospel tungod kay kailangan na ay tao nga makadungog. Na kay silingan na dapat makadungog. Na kay mga classmates na dapat makadungog. Na kay mga friends na dapat makadungog. Karong Sunday, Friends Sunday na to, try to invite your friends. Try to invite your friends. Na atay bisita. Try to keep people going to hell. Na ay mga someone na nagapaabot na dapat makadungog sa mga ayong balita. Pero kay so on every day, God put someone na nagapaabot na atong sangyawan. That is a real. Tinuod na. Sa atong kinabuhi kada adlaw, sa imong trabaho, pag-eskwela, whatever kung unsa imong ginahimo, ang Ginoo nagput na og someone na kailangan nimo sultian sa maayong balita. Muna sa guilty kay lang. Kamutan ta, when was the last time na nakasangyaw ka? Kung sa'yo pinaka-last time na nakashare ka about sa gospel? When was the last time na nag-desire ka mag-invite? When was the last time na naghatag ka og tracts? When was the last time na nag-uban ka og soul winning? When was the last time you obey God, preaching people for the Lord? So, this is our responsibility. Nganong nakakasimbahan, nganong giluwas na, because of souls of people na padulong sa Kristo. Did you realize? How about kung ikaw to ang sangyawanan? Do you put in your mind na, for example, ang imong classmate ang luwas, o na ikaw ang dili luwas? Ang imong kauban sa trabaho ang luwas, o na ikaw ang dili luwas? O na walay gihimo ang imong mga kauban sa trabaho, ang imong classmate para hindi mo para maluwas? Did you think unfair? No? Ikaw nga nakakasilingan, luwas ka, pero wala nimo na-share sa iba. Ay, pastor, ano mong good kayo? No, yes, this one. But pray for God. Ang puging mayo. Dili magkutanan na ito mahimo. But through prayer, kaya kayo na himuon sa Diyos. And I've been praying a lot of people today. Sa diya, nag-conference me, agad mga tao ginaampuan. And I'm trying to work with them and try to share the gospel to them. Dili na nato biglaon, hinayon lang. As long as na opportunity makashare sa gospel, na opportunity makashare sa kaluwasan, and then try na to best. No? Let's do our best to reach people. Kaya mo na itong purpose only why we are saved. Wala tagiluwas para maadtog langit lang. Wala tagiluwas para mapayayahay lang ka. Katungod luwas na. But I believe we have a responsibility. Those people that going to hell. Yes, guilty ko ano usahay because na times Diyon na mahulaw ko, mahadlo ko. But I thank the Lord this tonight na naay gitawag igsuon nga kadaugan. Naay gitawag nga mensahe nga kailangan ka mahimong picture of the gospel. And last, for conclusion this evening, ato verse 15. Look at verse 15 and so on. Look at verse 15. Muna ang istorya about sa magwawali. About sa magwawali. Muna akong conclusion, akong paon sa verse. Isa ka verse o kabriyano niya. Verse 15. The Bible says, o gusaon nila pagwali, gawas kung sila ipadala. Ingon sa nahisulat, pagka matahong sa mga tiil nila,
nga nagawali sa maayong balita sa kalinaw o nagdala sa malipayong mga balita sa maayong mga butang. Nagsuon ang Bible na ingon sa pagkamatahon. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. No, abi na to, kung share ka sa gospel, ikasupok or ikasubok sa imong isangyawan, no? Ingon ang Bible, every time you share the gospel, the word of God, the maayong balita, ingon sa Bible, so you bring good tidings. Nagadala ka og dako kayong kalipay sa ilang kinabuhi. Pastor, paunsa man nakita mo? Isip pa na gulo bago ka naluwas. The day you got saved, di ba kung bago ka na na-save, bago ka nakaangkon ka Kristo, grabe kalipay mo. Muna bitaw ka ng kalipay, nga nana sa langit, sangko sa langit na kalipay, ay salamat, luwas sa Diyos, salamat, ing-ani na kasayo ng kaluwasan, salamat, kaya nag-share sa kuwa, you appreciate the day by day, hour by hour, imong gina-appreciate ang imong naangkon kaluwasan, ay naakay naangkon na kaluwasan, muna yung sa Bible niya, how beautiful are the feet of the them that preach the gospel of peace and bring glad tidings and good things. Ang imong gina-offer, maayong balita, ang imong gina-offer, good thing, dili bad thing. Ang subo lang kayo kung mag-offer ka sa katao ka ng mga dili maayo nga mga butang, pero you know what, always remember, dili na alay mahadlok, kaya naman ang atong gina-offer sa tao para sa kayuhan. Dili sa ilang kanautan, dili sa ilang kalaglagan, but para sa ilang kayuhan. Last verse for the last time. Isaiah 52 verse 7. Isaiah 52 verse 7. Human ko dali. I will end this passage studying scripture, and I will end tonight. Isaiah 52 verse number 7. Be a preacher of the gospel. Ang so importante kayo, kaya nga nato sabto ng atong kinabuhi, na natin responsibility natin, ako kayo nga kadaugan, kahimuan sa kinabuhi. Now, nindot kayo nagsulo ka this grace. Verse number 7. Atong basahon sabay tanan for the last time. And mark this in your Bible. Importante kayo ng verse about sa usa ka picture. Isaiah 52 verse 7, the start begin. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Now, igsoon ito kay verse 7, pagkakahom nganha sa kabukiran sa mga tiil niya, nga nagadala sa maayong mga balita. Isay-istoryahan, the preacher of the gospel. Isaiah niya, wala para tao si Kristo ani. Pero you know what, naanay good tidings, naanay pagkatahong, naanay beautiful upon the mountain of peace of God. Good tidings, maayong balita. Nga nagamantala sa kalinaw, nga nagadala o maayong mga balita sa maayong nga nagamantala sa kaluwasan. Now, igsoon, it is beautiful ang lantaw sa Ginoo sa tuwaron. Kung kita nahimong preacher of the gospel, we are a beautiful, we are a what? Matahong kita atubangan sa Ginoo. Nindot kayo ang ato ang testimony atubangan sa Dios. It will be a preacher of the gospel. Be a preacher of the gospel. Wag a commitment tonight. Kumadto ka sa altar, karon duol sa altar, pangayong tabang sa Lord. I want to be a preacher of the gospel. I want to be a preacher of the gospel. I want to be share the gospel to every creature, every friends na naanak ko. Sometimes, mauli ang problema na to. We have a lot of commitments sa altar. The problem is after that, pag abot sa luwas, kalimtan na ka to commitment. Subok ang gid kayo igsoon na nakakisuhanon sa night. That if we are in church, we are convicted. But kung naa ta outside the church, wala na conviction sa Ginoo. Ano, dili ta mahimong makako na tubangan sa Dios. Kung unsa atong i-commit, be a preacher of the gospel. Dili man tanan mo share ka sa paing balita, but maybe you can give your testimony. Maybe you can live for a righteous life. You can live for God. So makita na naatay maayong balita, naatay kaluwasan sa imong kinabuhi. So tonight, what a blessing to sing at makita diha.
Kaya kung ang usa ka makasala, kailangan siya mutawag, kailangan siya mutuo, kailangan siya makadungog. Dili na mahitabo kung walay someone na mulakaw. Sibong gunin mo maluwas dahil ka kung walay someone na nikamot na maluwas ka. Maluwas dahil ka karon kung walay someone na nag-share. Walay nagbarog na mahimong magwawali sa maayong balita. I don't think so. I believe kung walay pastor, walay Douglas season na missionary, I don't know, asa meron. I don't know, naasa ko rin usa kung kinabuhi o thank the Lord na ay missionary. He came to these Philippines na atong Jinsan because nahimo siyang preacher of the gospel. Nang karon nakaangkor na sa kaluwasan, we want to be, mula po na atong goal, kita na po mahimo ka preacher of the gospel. You know what? Kung imo na buhaton, daghan pagparehan mo. Kaya sa una, wala ka na luwas, pero karon luwas na. Patakaangkon sa kaluwa na tungod kay gigamit ka sa Ginoo to be a preacher of the gospel. Pag-ampon na rin, let's pray daw po itong ulo. Hindi yung atong mata, karon mo. Father in heaven, Lord, salamat once again for your goodness. Salamat, Lord, sa mensahe. Salamat, Lord, kinahay mga magwawali na surrender sa ilang kinabuhi. Naghatag o dako kayong importansya, Lord. That's why tungod niya, Lord, nakaangkon ni kaluwasan. Meron karon na nahimo kay membro sa Postman Baptist Church, Lord, tungod kay naay someone or willing naglakaw, Lord, nag-surrender sa kinabuhi, naghatag og panahon para makaangkon ni sa kaluwasan. Salamat kay Lord sa mga tao nga imong gigamit na ma-reach out ni. Salamat, Lord God, sa mga tao nga imong gigamit, nagatagaan nimo. Dako kaayong kadasig, Lord. Dako kaayong mga kaisog na sila, Lord God, makahatag o dako kaayong importansya sa pagbuhat sa maayong balita, sa pag-scattered, Lord, sa maayong balita. And Lord, tonight, ang akong pag-ampo, ikaw mag-bless sa matag-usa ka na adri. Lord, kabalungay kung tinuod sila nga luwas, tinuod sila nga nakaangkon sa kaluwasan. If they truly receive the gospel, help us, Lord, to be a preacher of the gospel. Lord, kailangan na mo mahimong preacher to proclaim the good news, to proclaim sa maayong balita. Lord, dili na mo ni mahimo without your help. Pasalamat gyapon, Lord, kay luwas. Salamat gyapon, Lord, kay nakaangkon mi sa kinabuhi nga walay katapusan. Daghan kay Lord og dapat among himuon para sa imo. But we are so very, Lord God, nga little ang mong ginahimo. Lord, tabangin mi nga sa dili pa kamubalin, Lord. Dili pa nimo kwaon ang among kinabuhi. Tabangin mi, Lord, na naay mga kalag. Na among mabitbit, Lord, diya sa imong tiilan. Na aming madala ang mga kalag, Lord, na among masangyawan sa maayong balita. Lord, daghan kay mga tao sa mong palibot nga kailangan nila ang kaluwasan. Busa, Lord God, karon nga gabi before maabot ang panahon, Lord, nga mawala ni. Tabangin ni Lord, gabuhaton ang tanan, mga friends na mo, Lord. Hinahinayon na mong ampo, hinahinayon na mong work out. Ang mga silingan, Lord, hinahinayon na mong ampo, hinahinayon na mong work out. Salamat, Lord, kinaay Biblia, nga nagtudlo ka na mo kanunay. Lord, wala agad ni mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi. Kini among ginaampo, ginasali, ginapasalamatan. In Jesus' name. Now, igsoon, palayo ko sa ulo, yung sa mata tonight. While the piano is playing, ato taawon, kung sa ang Ginoo, mag-istorya sa imong kinabuhi tonight. May kabalo ko, giluwas ta ka na, purpose ng Ginoo. Ayaw tuguti, igsoon, na ang imong kaluwasan nga naangkon, murag wala, lay may tabo sa imong kinabuhi. Ayaw sugot, nga kung luwas ka, ikaw lang. Ayaw sugot nga kung luwas ka, ikaw rin mato, langit. Wala na kabalo, ugma, ubalik ang Ginoo, kasi ugma, mag-enay mo nga. And we don't know that. A lot of things na atong sabton, na we have a responsibility. People are dying, going to hell. We will perishing soul tonight. And hope, atong sabton ang atong kinabuhi tonight. Naay mga makasasala na dapat mo tawag. Naay mga makasasala na dapat mo tuo. Naay mga makasasala na dapat makadungog, pero paunsa man sila makadungog mo tuo mo tawag. Kung dili ka mo duol nila. Kung dili ka mo adto sa ilaha. Kung dili ka mo share sa ilaha. Always remember the gospel na ay gahong nila. It is the power of God unto salvation.
Ayaw magulti ang kaaway. Nga mabisi na lang ta, nga wala tayo himuon. If naaman tayo desire na magtuon sa Biblia, magtuon tayo maayo para na tayo matudlo sa uban. Magtuon tayo maon na mag-witness, magtuon tayo maon sa mag-share the testimony, magtuon tayo maon sa maghatag ng tracts, magtuon tayo maon sa mag-invite, and trying people going atong i-give ang atong testimony. Nga may mga tao igsoon, matulong sa impyerno, batin, at tungod kinaata. Are you thankful that you are saved? Salamat baka nga na someone na nag-goal ni mo. Now it's time for us na magkaroon commitment sa Ginoo. Lord, here's my life. Use me. Gamitan ang kinabuhi, Lord, kadili. Gamiton sa kalibutan. Pagkamitan ang kinabuhi, Lord, kinaghang talag na maluwas. Dagang tao nga makaangkon sa kaluwasan. Dagang tao nga makabaton sa kinabuhi na walay katapusan. Ang kaluwasan importante. Pero kung dili mo ay tudlo sa uban, wala ka na'y kapuslanan. Kailangan sa uban na malunggan, kailangan sa uban na mutawag, kailangan sa uban na mutuo. Pero ikaw ang gamiton sa Ginoo. Question tonight, magpagamit ba ka sa Ginoo? Are you willing to be used by God? Are you willing to be the preacher of the gospel? Willing ba ka nga mahimo nga magwawali sa maayong balita? You're willing tonight, so on the altar is open. Ayaw ka ulam, ayaw ka handog. Dool sa Ginoo, pangayong tabang sa Ginoo. Lord, I don't know asa ko magsugod. Lord, I don't know when, how. But I believe, Lord, tonight, maunay ang chance, maunay ang opportunity, Lord God, na makapangayong tabang kanimo. Lord, tabangin ni tuguti nga ang among kinabuhi magamit. Tuguti, Lord, nga ang among kinabuhi, Lord, na ay kadaugan. Nga dili lang mi sa papaminaw, Lord, but amo ning ma-apply. Nga daghan pa untang mga kaigsuonan na mo, Lord, nga makadungog sa imong pulong, mahitungod sa kaluwasan. Tuguti, igsuon tonight, nga maglihok ang Ginoo sa imong kinabuhi. Na kay pamilya, na kay ginikanan, na kay igsuon, na kay papa or mama, base na kay mga paryente nga wala pa luwas. Kanos apa man ka magpagamit sa Ginoo. Kanos apa man ka to, mahimong preacher sa gospel. Kaya pag mamatay na sila, why na tunay kuduol ka sa Ginoo, manghayop, magtabang sa Ginoo. Dili man nato ni makaya kung kita lang. Dili nato ni makaya kung ikaw lang. Kailangan nato ang Ginoo sa itong kinabuhi. Kailangan nato ang Ginoo nga magtabang sa itong kinabuhi. And this na ang itong kinabuhi magamit sa kalibutan. Let the Lord use your life. Let the Lord use your life. Kung nakaangkon ka sa kaluwasan, gamitan na na makaangkon po ang uban sa kaluwasan. People are dying. Pagpasalamat ka na someone na namatay para na to. I'll give you a minute to pray. After this, we'll close with prayers tonight.